Isang napakagandang umaga. So ngayon nga ay napaka-espesyal ng umagang ito dahil tayo inatasan ng ating guro na kapay namin ng ating relatives at ang ating pamilya ukol nga sa gender na kung saan ay topic namin sa social science. So ang ating guro ay nagbigay nga sa atin ng gawain na mag-interview at meron siyang 4 na katanungan na ibinigay sa atin. At ang katanungan ito ay pa-flash dito. So ayan ang mga tanong na ibibigay na itatanong natin sa kanila. At aalamin natin ano ba ang opinion nila, ano ba ang reaction nila tungkol sa mga tanong na itatanong natin sa kanila. So without further ado, let's begin in the interview. So ayan, muli na ulit tayo nagbabalik sa interview. So ngayon kasama ko ng aking magulang. Kaya na ngayon na-explain ko na kung anong gagawin dahil sasagutin lang nila ang katanungan ito na binigay sa atin ng ating guro. So una nating katanungan na itatanong sa kanila ay kung ano daw, kung bibigyan ka daw po ng pagkakataon na baguhin ang iyong pagkatao bilang isang lalaki o babae, ano ito? At anong dahilan bakit ito ang napili mo? Yun lang. Mag-isang babae pa rin. So bakit daw nga po isang babae po? Kasi ang babae, ang katulad ko, nakakatulong sa magulang, sa gawaing bahay, tapos pagdating ng kapamilya na, ayun siya, magiging nanay at siya ang magiging mawala sa magiging mga anak niya. So, ayun po, una niyang kasagutan. So, maraming salamat po. So, sa ikalawa mo pong katanungan ay, paano kung naging ina o ama ka ng isang bakla o tomboy? Ano ang iyong magiging reaction tungkol po dun sa parang pagtanggap niyo po dun sa anak na tomboy? Tanggap siya dahil anong gagawin ko, ayun ang katauhan niya. E di suportahan at iglay sa mga dapat yung gawin. So, ayan po, maraming salamat po ulit sa pagsagot. So, sa ikatlong katanungan naman po ay ito po ang nakasaad. Papayagan mo ba ang iyong anak na babae o lalaki na makipagrelasyon sa kapwa niya babae o lalaki? Bakit po kayo sumasang-ayon at bakit hindi? Para sa akin, depende sa sitwasyon. Ito sinasabing papayag, ganito rin sinasabing hindi. Dahil sa pagkakataong ito, hindi pa naman nangyayari. Depende siguro kung hindi. So, ayan po. Maraming salamat po alin sa pagsagot. So, ika-4 po na huling katanungan po ay mayroon bang gender inequality or parang hindi po pagkapantay-pantay sa pamilya noong nakaraan o hanggang sa kasalukuyan na nararanasan ng ating pamilya o ng ating mga nakaraan taon o kahit ngayon po? So, parang ano po, yung meron po bang mga nakakataas pa o nakagawa pa, mas ano pa ba ang mga lalaki o mas ano pa ba ang babae? Mga babae o ganun. Dati, mga unang panahon, mas ano talagang lalaki. Kasi, yung dati-dati pa kasi hindi naman, kung saan ba kayo, kung kaya ng lalaki na talagang magawa. Pero sa panahon ngayon, kung kayang gawin ng lalaki, kaya na rin gawin ng babae. Dahil, para kung saan ba yung pantay na, dahil kung tulad ng magkatrabaho yung lalaki, magkatrabaho din yung babae dahil para tulong-tulong sila. So, ibig sabihin po, nagbago na po ngayon. So, hanggang nun lang po ang ating katanungan sa kanya. So, maraming salamat po, mama, sa pagsagot po sa aking katanungan. Isang napakaganda umaga nga. So ngayon nga ay kakapanamin natin ang ating tiyahin naman tungkol sa naitanong ko rin kay mama kanina at aalamin natin kung ano ba ang kanyang opinion sa mga question na tinanong ko niya. Kaya na ngayon na-explain ko rin sa kanya kung anong gagawin niya at tatanungin ko lang siya at sasagutin niya yung katanungan na ibibigay ko sa kanya. So, Ate Bae, ngayon ang una kong katanungan is kung bibigyan ka po ng pagkakataon na baguhin ang iyong pagkatao bilang isang lalaki o babae, ano ito at anong dahilan bakit ito ang napili mo? So, ano ba?
Kaya babae pa din. Minsan naman, may lakas ako na pandalaki, meron pang babae. Kaya babae pa din. Pares din lang naman. So, maraming salamat po sa unang sagot. So, si kalawang katanungan naman po is, paano kung naging ina po kayo ng isang bakla o tomboy? So, ano po ang magiging reaction ninyo? Okay na. Anak ko naman yun. So, parang acceptance lang. Oo. Accept lang, ganun. Ano, gawin ko. Yun ang gusto niya. So, maraming salamat po sa pagsagot. So, sa ikatlong katanungan naman po is, papayagan mo po ba ang iyong anak na babae o lalaki na makipagrelasyon sa kapwa niya babae o lalaki? Bakit po sumasang-ayon kayo? At bakit daw po hindi? Sang-ayon ako pag nasa tama. Pero pag mali naman, hindi. Pero kung mahal naman, okay lang. Basta itama lang. Ilugar. So, maraming salamat po sa inyong katanungan. So, sa inyong sagot pala, brother. So, sa ika-apat naman po na katanungan is, meron bang gender inequality o hindi pagkapantay-pantay po sa inyo noong nakaraan o hanggang sa kasalukuyan naranasan ng pamilya o ng mga ninuno? Parang mas hierarchy pa po ba ang lalaki o mas mataas pa rin po ba ang lalaki dati at hanggang sa ngayon natabaw pa rin ba ang babae? So, ganun po. Parang ganun pa rin naman. So, para pong sa inyong tingin, wala pong pinagbago. Wala. So ayan po, maraming salamat po again sa inyong pagsagot at maraming salamat po sa pagpagot sa aking mga katanungan. So ayun lang po. So ayan, magandang umaga ulit. So ngayon naman ay narito po ako. Nasa tabihan ko po ang aking lulahin po. At tatanungin din natin doon sa mga nakaraan na tanong po sa kay mama at doon po kay ate ba. So may apat po kaming katanungan dadaling tas na itatanong. Sasagutin mo lang po kung anong opinion nyo at reaction nyo sa mga tanong po. So yung una pong katanungan is, kung bibigyan po kayo ng pagkakataon na baguhin daw po yung pagkataon nyo bilang lalaki o babae, ano daw po yung pipiliin nyo at anong dahilan po kung bakit napili nyo daw po yun? Sa tauhan. Opo. Kung may di babae o lalaki kayo, pipili kayo. So anong gusto nyo daw po at bakit? Siyempre, babae yun na ang katauhan ko. Hindi na lang ang Yun po. Maraming salamat po sa unang pagsagot sa unang katanungan. So sa ikalawang katanungan po is, paano kung naging isa kang ina o ama ng isang bakla o tomboy? Ano ang may reaction mo po? Eh, siyempre, tanggapin kung anong pagkatao ng anak mo dahil yun na yun. So yun po. Salamat po sa pagsagot. So sa ikatlong katanungan naman po is, kung papayagan mo daw po ang iyong anak na babae o lalaki makipagrelasyon sa kapwa niya lalaki o babae, bakit daw po kayo sumasang-ayon? O bakit kung hindi na? Bakit po? Ay hindi, dahil yun ay kasalanan din sa Panginoon. Makipagrelasyon pa sa kapwa, babae o lalaki. So maraming salamat po sa pagsagot po. At ngayon po yung pinakawaling katanungan naman po is, kung meron pong gender equality, parang ano po yan? Parang kung dati po ba ay mas mataas po kayo lalaki o mas ano yung babae pinapaboran. So, ano daw po yung mga nangyayari pa daw po ba yung sa kasalukuyan o at hanggang sa ngayon, yung pong pwedeng mataas po yung lalaki at pwedeng mababa ng babae, pagdating sa division, ano po? Ay sa ngayon, dahil halimbawa sa trabaho, nakakaya na rin ng babae ang magtrabaho. Hindi man pwede nang hindi dumipindi sa lalaki, sa asawa. Kaya pwedeng kahit hiwalayan, kayang buhayin ang pamilya ng babae. So, uli sabihin po, Mga anak. nung dati po ay para mas mataas kayo po lalaki. Oo. So, nagbabago po rin pala. So, ayan po, maraming salamat po sa pagsagot po sa ating katanungan. So, maraming salamat po nadaling sa pagsagot po.
Isang magandang umaga ulit sa ating lahat. So ngayon, nandito naman sa tabihan ko ang aking kapatid at ngayon hingi natin ang kanyang opinion at reaksyon ukol sa mga apat na question din ko kanina dun sa mga kay mama at dun sa relatives ko, sa mga lahi ko. At na-explain ko na rin nga sa kanya kanina kung anong gagawin niya at ngayon naman ay tanungin natin siya sa unang katanungan ay Kathleen, ay kung bibigyan ka ng pagkakataon na baguhin ang iyong pagkatao bilang isang lalaki o babae, ano ito at bakit yun ang napili mo? Kung bibigyan ako ng isang pagkakataon upang baguhin na ang pagkatao or maging babae or lalaki, ang pipiliin ko ay maging babae. Dahil naipanganak na ako na bilang isang babae, bakit pa ako magbabago para maging isang lalaki? So para mas comfortable ka sa isang babae. Yes. So thank you sa unang katanungan. Sa kalawang katanungan naman is, paano kung naging ina ka na o ama ka ng isang bakla o tomboy? Ano ang iyong magiging reaction? Siyempre, kung magiging ina ako or ama ng isang bay, ay siyempre magugulat ako dahil magulang ako. Pero dahil bilang isang magulang, tatanggapin ko yun dahil yun ay bilang isang aking anak. Okay, so nakadepende pa lang sa sitwasyon mo. So ngayon man, dadako tayo sa ikatlong katanungan. So, kung papayagan mo ang iyong anak na babae lalaki na makipagrelasyon sa kapwa niya, lalaki o babae, bakit at bakit hindi ka sumasagot? Nakadepende kasi siyempre meron naman kasing lahat ay may limit. Merong ibang magkarelasyon na ibang intention, meron naman ibang may good intention. Kaya nakadepende talaga ito sa sitwasyon. So, you are based on the yung daloy ng relasyon ng dalawa sa kanila. So ngayon naman sa ikaapat ang huling katanungan, meron bang gender inequality o hindi pagkapantay-pantay ng panahon noon at ngayon? Yun nga, sa ating pamilya o sa mga Base sa mga nalalaman ko or sa mga kwento-kwento din ng mga lola natin or mga lolo, meron. Kasi nga, sa dati daw, merong mas angat ang lalaki kasi mas makapangyarihan ang lalaki kaysa sa babae. Kaya, dati daw, ang nagtatrabaho ay, lalaki. Pero pwede magtrabaho ang babae dahil kumbaga tulungan. Ngayon naman meron din naman, pero mas angat kasi ang babae ngayon kasi ang mas prioritize. yun, parang mas nagtatrabaho na din ang babae kaysa sa lalaki. Hindi ko naman nilalahat, pero mas angat kasi ang babae sa ngayon kaysa sa noon. Totoo naman talaga na sa panahon talaga ngayon ay mas nasa babae kasi ang daming mga laws or mga batas talaga na mas manlalaki. So, ibig sabihin, ang gender equality talaga is para sa kanya ay mataas pa rin o ganun pa rin talaga. So, maraming salamat Kathleen sa iyong pagsagot at maraming salamat po sa panonood ng video na ito, panonood ng video na ito at sana po ay nakapulutan niyo po ng aral ang aking binandang video at sa mga taong sumagot sa aking katanungan. So, ayan, maraming salamat po sa panonood.